pinakamahal na pastor, Pastor Jim Ortiz. And part ng ating pong worship ay tayo po ay aawit at dahil wala po tayong projector. So, I invite everyone to please download or yung Great is Thy Faithfulness. Great is Thy Faithfulness. Pwede niyo po yan i-download po para ma-ready po natin yung ating worship. And bali tatlong songs po yung awit. First is Great is Thy Faithfulness. Next po is Amazing Grace by Grace Tomlin. And the last one ay yung 10,000 Reasons by Norris Redman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kami po ay from Christ Church in Makati, Bacoor. Ako po ay si Pastor Ian P.S. At ang aking pong mentor, discipler, ang aking pong tatay po na lahat. May request na rin dito sa stand up. Natatawagin ko po ay Marvin Psalm 23. So, basahin po natin Psalm chapter 23. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Let's all pray. Dear God, Heavenly Father, we gather here today with heavy hearts, yet hearts filled with gratitude. Lord, we thank you for the life and the tireless ministry of our beloved pastor, Pastor June. Lord, we recognize that while we mourn the loss of a shepherd, a mentor, a friend, a father, we also celebrate a life that was poured out as a living sacrifice in service to your kingdom. Thank you for the decades of wisdom he shared, the comfort he offered to the broken, and the faith he modeled for us all. As we honor his legacy today, we ask for your Holy Spirit to move among us. Comfort those who are grieving, provide peace to his family, and let his service be a reflection of the hope he preached so faithfully. May his memory continue. There's no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in man
faithfulness, to thy great faithfulness, mercy and morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin, peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Para po sa pagbibigay galang sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi po sa mga taga-Pilipos, Kabanata 3, talatahang 1 hanggang sa mga sumusunod. Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi sa kaabalahan para sa akin, nauulitin ang nasulat ko na. Dahil ito naman ay para malayo kayo sa kapahamakan. In verse 7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga at pagkakilala kay Kristo na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinilagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kung hindi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhay mula sa mga patay. Verse 12, hindi sa nakamtan ko ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ng gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan natin, mga matatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipinapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay maipagpatuloy natin ang ating natutuhan. And in verse 20 to 21, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula
ang tagapagligtas at hinihintay natin ng may pananabik ang Panginoong Hesukristo. Sa mamamagitan ng kapangyarihan niya sa pagsuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Maaari na po tayo maupo. Sige po. Hindi na sila. Kunin ko yung stand po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kung meron man po akong isa sa pinakamahirap na gawin, ngayong gabi po yun. Ayoko pong gumawa ng funeral message para sa taong tinitingala ako. Umpisa pa lang. Okay. A man of few words, ika nga pagdating kay Pastor June, a man of few words. Itong taong to na konti lang ang sinasabi, pero maraming buhay ang kanyang na-inspira. At kasama doon yung katabi mo. Amen? Amen. We praise God for His life. Dumating siya sa atin sa journey na meron po tayo bilang mga tao, ay nakataupang palad po natin ang ating mahal na Pastor June. No? Nagkaroon tayo ng pagkakataong makilala siya at dahil sa kanya, maaaring marami po sa atin ay lumago ang ating mga pananampalataya dahil ginamit siya ng ating pong Panginoon. That is why, mga kapatid, a man of few words, sabi po, a man of few words, yet he has touched many lives. At kasama po tayong lahat doon. That is why ngayong gabi, pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon sa paggamit niya sa buhat po ni Pastor June. And I believe, kung ano man yung plano ng Diyos, hindi natin alam. Pero isa lamang po ang sigurado. Nangyari ang kalooban ng Diyos at hindi ang kalooban nating mga tao. And that is great, no? Ang celebration ng buhay ay isa sa mga bagay na katotohanan natin, na meron tayong katotohanan dito sa mundong to. Ang buhay po natin ay may katapusan. Ito ay may simula at ito ay may katapusan. Masakit, pero kinakailangan pagdaanan ng proseso. Mahal po natin si Pastor June at mahal na mahal niya po tayong lahat. Salamat sa Diyos dahil nakilala natin siya. And I titled this message, Dahil kay Kristo. No. Kaya tayo nandito ngayon, kaya natin siya nakilala, kaya tayo may pananampalataya na meron po tayo ngayon, it is because of Christ. Dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo ang lahat. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at tayo ay niligtas niya sa tiyak na kapahamakan. At dahil po dito, tayo ay nanampalataya at may mga tao siyang ginagamit upang lumakas at lumago yung pananampalataya kung iyon. Dahil kay Kristo ay dahilan. Dahil kay Kristo. Amen? Kaya tayo nabubuhay dito sa mundong ibabaw, ito po ay dahil kay Kristo. Ano po ang sinabi ng verse 7 hanggang 8? No? Ang sabi po dito, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. And ganun din po ang ibinuhay nito dahil po sa Kanya, nakakilala ka, nakakilala ako, ginamit siya ng ating Panginoon at nagkaroon po tayo ng dahilan dahil sa paggamit ng Diyos kay Pastor June. At lahat tayo dito, nagkaroon ng direksyon yung buhay po natin dahil po yun kay Kristo. Ito ay bunga ng pag-ibig ni Kristo. Kung bakit ginawa ni Pastor June yung ginagawa niya sa ministry, kung bakit kinakailangan niyang hindi magpahinga at kumausap ng maraming mga tao, ito po ay dahil kay Kristo. Yung itutulog niya na lang ay kakausapin niya pa yung mga taong dapat niyang kausapin. Ito po ay dahil kay Kristo. Kung bakit ginagawa natin yung napakaraming mga sakripisyo sa ministeryo, ito po ay dahil kay Kristo. Dahil hindi na mahalaga sa atin ang katawang lupa na meron tayo. Maubos ang lakas
pawis at dugo, lumuha man ng marami, gabatsa, gabundok na luha, lahat po iyon ay dahil kay Kristo. Kaya yung buhay na meron po tayo mga kapatid, ay dahil kay Kristo. And this life, Pastor June, dahil ito kay Kristo, wala na pong iba. Hindi niya ginagawa ito para sa CCM. Hindi niya ito ginagawa para sa CCMB. Yung mga effort, yung mga sacrifices na ginawa niya, hindi niya ito ginagawa para kahit kanino man. Ginagawa niya iyon dahil kay Kristo. And as we reflect, dapat maging ganun din po ang buhay natin. Dahil tayo ay may pag-asa pang magpagamit sa Diyos. No? May pag-asa pa tayong bumalik sa pag-ibig ni Kristo. At kung ano man yung bagay na ginagawa natin, ito ay dapat dahil pa rin kay Kristo magpasa hanggang ngayon. Pumunta man tayo sa pinakamapanganib na bundok ng pagsubok, ito pa rin ay dahil kay Kristo, kaya natin malalagpasan yung mga pagsubok po na iyon. At kagaya po nito, dahil kay Kristo. Pangalawa, ang buhay na may direksyon. No? Dahil kay Kristo nagkaroon ng direksyon ang buhay. Ano ang sinabi ni Pablo? Kalimutan, huwag lumingon sa nakaraan. Huwag lumingon sa kahapon. Ang sabi niya sa verse 12 to 14. Ano po? Sabi po dito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ganap na. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpalang sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililiwag ko ang nakaraan at sinisikap na makarating sa layuning nais kong makamtan. At dahil ito kay Kristo, nagkaroon po ng direksyon ang buhay po natin. Sipin niyo po, ang taas-taas ng posisyon ni Pastor June sa kumpanya. Dahil kay Kristo, nagpastor. Ang ganda-ganda ng buhay, pero dahil kay Kristo, mas pinili niyang maglingkod. And I hope, I pray, na ganun din po tayong lahat. No? Kung ano man yung buhay na meron tayo ngayon, yung achievement na meron ka ngayon, ang sabi sa iyo ng Diyos, gawin mong direksyon ang daanan patungo kay Kristo. Dahil kay Kristo ang lahat ng meron ka. Nagtagumpay ka sa buhay, hindi iyon dahil sa iyo. Ito ay dahil kay Kristo. Dahil sa mayamang biyaya ng Diyos sa iyo at sa akin. Dahil kay Kristo. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kahapon, sabi ko nga, nung papunta na kami dun nandun na kami sa hospital, sabi ko, Lord, kung loloobin mo pa, kasi may 6 hours pa bago po siya kuhanin eh. Kung loloobin mo pa, kahit maliit lang na pintig ng pulso, at least may sign lang ng buhay. Pero kung hindi na, Lord, tulungan niyo po kaming malagpasan ito. And I believe, si Pastor June, bago siya mawala, alam niya kung ano ang buhay na meron siya at yung buhay na kanyang haharapin. Because dahil kay Kristo, pangatlong bagay po, may buhay na yung buhay po natin ay may buhay na pag-asa na buhay na walang hanggan. And that is all because of Christ. Because Jesus Christ died for you and for me. Kaya namatay si Jesus ay para sa iyo at para sa akin. At yun po ang naging motivation ni Pastor June at lahat po na nandirito kung bakit po tayo naglilingkod sa atin pong Panginoon. And as we reflect, dito po sa buhay na binigay niya ng ating mahal na pastor, ano po? Sa buhay na kanyang iginugol sa ministeryo, sa mga batang dati niyang kausap, ngayon ay mga young professional na, sa mga mag-asawa na muntik nang maghiwalay, pero dahil ginamit siya ng Diyos, sila'y patuloy na nagmamahalan ngayon. Sa bawat mga estudyante na nag-struggle, na kinausap ni Pastor June, pero nagsumigil, nagpatuloy, yun po ay dahil kay Kristo. At dahil kay Kristo, may buhay na walang hanggan po na naghihintay sa iyo at sa akin. Ano pong sinabi ng Biblia? Sabi po ng verse 20,
Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Tignan niyo po yung inyong katabi. Mamamayan yan ng langit. Mukhang tagalangit ba? Muntik? Agad ni muntik. Muntik ng mali. Sabi po dito, mga kapatid, mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. At yun po ay buhay na walang hanggang naghihintay at ngayon ay nasaksihan na ni Pastor June. Siguro marami nang alam na Hebrew word ngayon si Pastor June. Marami na siyang alam na Greek word. Alam niya na siguro kung anong mangyayari. Ano po? But I believe, lahat po ng iyon ay makakamtan lamang po natin kung tayo ay magsusuko ng buhay po natin sa atin pong Panginoon. And as I close, sabi po dito sa one of his message ni Pastor Jude, noong November 2024. Ang title po ng message ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor June is The Mystery of God's Plan. Ang sasabi niya doon sa kanyang conclusion, do not seek to understand God's plan. Our best response is to believe and to worship Him. And one of his preaching, sabi niya, hindi na siya natatakot mamatay. Simply because ang pag-asa ni Pastor June at ang pag-asa nating lahat ay wala dito sa mundong ginagalawan natin kung hindi kay Kristo Jesus lamang, sapagkat dahil kay Kristo ang lahat ng bagay. Amen? Kaya, mga kapatid, hindi man natin lubos maunawaan kung bakit ganun kabiglaan. Pero dahil kay Kristo, malalagpasan po natin ang lahat. For we can do all things through Christ who strengthens us. Sa CCM, sa CCMP, makakayanan po natin ang lahat. Nawalan po tayo ng crew member, ng kapitan ng barko, pero tatandaan po ninyo palagi na ang may-ari ng barko ay ang ating Panginoong Jesus. That's why, hindi ito lulubog. Makakayanan ito ang malaking alon. Kaya Pastor June, tignan niyo po yung mga taong nahawakan po ng buhay po ninyo. Napakarami niyan. A man of few words, pero maraming taong na-inspira. Pagpalain po tayo ng Diyos. Purihin ng Diyos. At this point of our program, ay meron po kaming napili ng mga tao na mag-share ng storya kung paano na touch ni Pastor June ang kanilang pong buhay. And gusto ko po tawagin, sino po ang gustong una? Si Kuya Toby. From Bacoor. So lahat po taga Bacoor, no? Ang sasalita. Salamat. Basta, Pumunta ako dito ngayon, hindi ko pa siya tinignan. Yan pa lang. Isa po ako sa mga kabataan ng Bacoor, sa mga naging alak. Maraming alak ni Pastor June sa Bacoor. Simula po ako 2015. Ang storya po naman pinag-uusapan lang namin is wasak po ang pamilya namin. Yung buong magulang ko. 17 ako nun siguro. And isa siya sa tumulong sa akin. Kanina, kagabi, binalikan ko yung isa sa mga usapan namin ni Pastor.
Hindi po ako high school, hindi po ako senior high. Nag-take po ako ng ALS. Pero, bago po yun. Sabi niya sa akin, bago yung exam ko, Toby, punta ka sa training center. Tingnan natin kung ano yung matutulong ko sa'yo para sa exam mo. Isa po ako sa mga kabataan na dumaan ng encounter, ng Sol 1, ng Sol 2. At hindi po grupo yun. Set appointment po yun, one-on-one sa kanya. Isa sa mga patotoo na naglalaan siya ng oras sa isang kaluluwa. Hindi po importante sa kanya yung marami. Sa dami niyang in-invite, sa dami niyang in-schedule, kahit isa lang pumunta, bibigyan ka niya ng oras. And it doesn't matter kung gaano katagal kayo mag-uusap. Isa po sa mga hindi ko malilimutan na mensahe niya was Matthew 5, verse 41. It says there, if anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Ito po yung lagi kong baon-baon hanggang ngayon. To go extra mile sa pag-aaral, sa trabaho, sa buhay. Nung graduate po ako ng college, with Latin honor, siya po yung unang kong CP. Pastor, graduate na ako. And he is so proud. Sobrang layo po sa akin. During those moments from 2017, he stand as a father. Kasi po, separate family kami. Pero those times, he stand as a father. And as a friend. Walang title. Walang pastor ako. Church goer ka, walang ganun. And sobrang bigat po sa akin, para sa akin mismo, babasa na wala na si Pastor ko. Memories of him taught me that life will move forward whatever you have. Nung pinagdadaanan ko po na bantayan yung nanay ko, kahit malayo siya, 1 call away siya. Pastor, kailangan ko ng ganito. Pastor, kailangan ko ng prayer. Pastor, kailangan ko ng ganito. Walang paninisi, hindi ka niya isisinlang. Talagang magre-reply siya sa'yo. Nung namatay yung nanay ko, sabi niya, okay na yan, Toby. Makapagpahinga na siya. Makakabalik ka na rin ng Bacoor. Namatay po yung nanay ko, magsa-second death anniversary po siya bukas. March 1. Nung sinabi ko po sa kanya, March 15, Pastor, baka makabalik na ako sa Bacoor ng April. Binalikan ko po yung message namin, sabi niya, aasahan ko yan, aantayin kita. Sarap sa feeling, ano? After all those years na hindi naman kayo nagkita, maliit naman yung kamustahan nyo. Kaya niya sabihin yun. Yung pagbalik ko po, siya unang kumausap sa akin sa church. Kinumusta niya ako. Kamusta na yung pakiramdam ko. Ano yung talagang sakit na pinagdadaanan ko noon ba pagkatapos mawala ng nanay ko. Ora mismo, sabi niya sa akin, gusto mo ba mag-testimony sa Sunday? Sige, Pastor. Para sa Lord. Sabi niya, hindi ka naman nilalagay ng Lord kung alam niyang hindi mo kaya eh. Di ba nga, sabi niya,
go with an extra mile always. You've done it. You've done so well. Sabi niya sa akin, magpagamit ka lang. Patuloy ka magpagamit sa Panginoon. Saan paano binago ang buhay mo. Ako po yung isa sa patotoo na kung hindi ako napunta sa church, malamang pariwara din ako siguro. Hindi ako nagtapos, hindi ako nakapag-graduate, hindi maayos yung trabaho ko. Isa lang sa pangarap ko moving forward na siya yung magkakasal sa amin. Kasi isa yun sa pangarap niya para sa mga bataan ng Bacoor na tinuturuan niya noon, nung high school pa lang, nung college pa lang. Eventually, isa lang yung kasal niya eh. Pero okay lang, Pastor. He's a great father. He's a great husband. A great listener. Sometimes, he doesn't talk. Pag meron kayong conversation for a long time, makikinig lang siya sa'yo. And then when you're finished, he will start speaking. Full of wisdom, full of knowledge, na babaunin mo pagkatapos ng usapan na yun. A lot of memories with him na malamang hindi ko makakalimutan hanggang pagtanda ko. And he will always be the best mentor I could have. Alam ko sa inyo din, sa lahat kayo nahawakan ng puso ni Pastor Jude. At some point of your lives, you will remember him as your best pastor. You're safe now. You're happy now. And alam ko na you're with our King. So thank you for touching my life. Thank you for letting your life be used by God. And maraming magpapatunay dito. Alam mo, yung iba dito, ngayon ko lang ulit nakita, ngayon lang ulit nagkita-kita. Pero because of this, He made it happen. Some hearts reconciled, some stories na pwedeng mabuo ulit. Salamat, Pastor. Alam ko, may isa kang calling para sa akin at I'll try to do that. One day, I'll try to do that. Thank you po. Next na tatawagin ko po, Kuya No. Sabi ko, bigyan ako ng Panginoon ng lakas para magsalita. Kasi hindi. Ako nga po pala si Aya. Si Ate Aya. Hindi po kami sanay na nagbibigay ng message kay Pastor Jude na hindi siya natatawa. Yung hindi mo maririnig yung response niya. Yung hindi siya tititig sa'yo. Hindi ko po kaya.
Hindi ko po kayang tumingin. Kasi po, kung sa lahat ng nakakakilala sa Bacoor, alam namin siya yun. Siya ang may alam. Pag narinig mo yung TC na pangalan, siya maaalala mo eh. Biruin niyo po yung itsura ng training, yung TC po kasi training center yun. Ang itsura po ng training center, garahe lang. Garahe, tapos may makukulit na bata sa labas. Palabas-pasok. Kami po yung mga estudyanteng inilagaan niya. Ang dungis pa po namin. Ewan ko until now po, siguro madungis pa rin kami. Pero, medyo nag-improve na po, ganon. Sobrang layo na po. Kasi, knowing Pastor June, lahat, wala kang hindi kayang i-filter sa kanya. Sama ng loob sa pamilya, sama ng loob mo sa sarili mo, sama ng loob mo sa mga ka-churchmate mo. Alam mo, titingnan niya lang yan, sasabihin niya lang sa'yo. Lilipas yung oras, bibigyan ka ng Panginoon para malaman mo yung daan papuntang kapatawaran. And kung ikwento ko man po ng ganong kahaba, napakadami po namin pinagdaanan. Pero ang alam ko lang na I just remember the story of Jonah. Nung tumataka siya sa calling ng Lord. Because I know I was like that. Nung way back 3 years ago, nung bago po ako mag-board exam, hindi ako nagpaalam kahit kanino na aalis ako. Si Tita Marga lang po ang sinabihan ko, tapos sabi ko kay Tita Marga that time, ay siya na lang po ang magsabi dun sa kila pastor, ganyan, kung ano man. Kasi po takot po ako sa expectations ng nakararami. And knowing me, parang takot na ako sa expectations ng tao, ayoko na, ganyan. Tapos parang paghaharap ako kay Pastor June, parang di ko alam kung puro problema na lang ba yung dadalhin ko sa kanya. Kasi sa kanya, nangarap po talaga kami. Hindi kami, dati ang pangarap namin, di sa sarili namin. Ang pangarap lang namin, makabawi sa kanya. Tapos isang beses ko lang sila na-treat ni Pastora, ganun. So, yun nga, after years, sabi ko, 6 na buwan lang akong mawawala. Hanggang sa pagbalik ko ng simbahan, ayun, lahat naman po alam yun, nangyari din noong time na yun. Pagbalik ko sa simbahan, parang naubos. Tapos parang ang laking sa akin noon. Kasi ang dami ko palang taong nasaktan, ang daming relasyong pinabayaan, at isa dun yung kay Pastor June. And sometimes, hindi, nung time na after, yun nga, tapos umalis ulit ako, nakapasa ako ng board. Tapos, ayun, nakita niya na lang, hindi ko pinabalita sa kanya. Pero yung ginawa niya, humarap lang siya sa akin, tapos ngumiti. Wala, ngumiti lang siya. Tapos, shinake niya lang yung hands ko. Tapos sabi niya, tumango lang siya. Walang kahit anong words na, katulad ng sabi po ni Toby kanina, hindi namin siya maringgan ng yung sisisihin ka, tagal mong nawala. Mas gusto niya pa pong magkwento ka kesa alalahanin yung mga nakaraan. Kaya sa gabing ito, alam ko po na ang Diyos may plano eh.
meron po siyang sinasabi. Pero sabi ko nga kay Lord, kung pwede, hayaan niyo po muna kaming umiyak. Hayaan niyo po muna kaming mag-regret. Hayaan niyo po muna kaming alalahanin yung mga bagay na yun. Alam namin nasa iyo na siya. Gusto niya na nga dun eh. Parang gusto ko siyang kausapin. Pastor, napagod ka na ba sa amin? Pero of all the problems na kanya pong narinig, ang tanging maaalala niya, yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay namin sa Bacoor. Grabe. Yung mga buhay na sinalba. Dahil umuo siya sa calling niya, nandito po kami ngayon. And yes, we are all living in our own lives now. But I know that na lahat yun, wala kami dito kung hindi niya in-accept yung calling na yun. Kaya to our dearest Pastora, I know it's hard for us, and I know how much harder it is for you. But we loved you. At mahal na mahal ka po yun ni Pastor. Ayun lamang po. Salamat, Ate Ea. And next po, si Ate Grace. Hello everyone. Ako po si Grace. Actually po, hindi po ako nagsasalita pa. Pag-Pastor's Month, Lord, pag-birthday ni Pastor, sabihan po akong tita. Pero, tumatangki po ako. Wala pa akong maalala na. Sorry guys. Wala pa akong maalala na nagsalita po ako. Siguro isang beses nung Pastor's Month at sobrang saglit lang. Tapos pinasa ko yung mic kay Arch nun. And kanina, sinata ko ni tita ko. Gugustuhin ko ba magsalita? Naisip ko lang bakit ngayon pa? Ang daming pagkakataon na makausap ko si Pastor. And isa po ako sa mga tao ngayon na may panghihinayang. Hindi ko po siya nakausap. At hindi ko po nasabi yung mga gusto ko bang sabihin. Actually, nung sinelebrate yung birthday niya, gusto kong somehow magsalita sa harapan. Wala lang akong lakas ng loob na sabihin kila Carlo, tawagin mo ako, tita, na ako naman. Ang gusto ko sabihin sa kanya na kung gaano po ako ka-grateful, blessed, na nakilala ko po siya. Wala po akong sigurong nakasamang tatay. Pero nung napunta po ako sa Bacoor, isa po siya sa mga tumayong tatay sa akin. Sobrang laking blessing na nakilala ko po siya. Tanda ko po, nung morning prayer namin, 5 o'clock o 5:30, nag-start yung morning prayer.
Tichat niya na ako kung paalis na ba, nakaalis na ba. And siya yung laging dadaan po sa kanto ng detachment. At ayun, lagi po kami magsasabay papuntang morning prayer. And lagi niya po ina-offer yung sasakyan niya. May mga pagkakataon po na walang pamasahe. Walang pamasahe papuntang church. I-offer niya po yung meron siya. Sobrang selfless ni Pastor June. Isa sa mga pangarap ko pa sana, yung isaya ulit si Pastor June. Nung di ba ko po kasi, kiwento ko lang. Since hindi nga po ako sanay na may tatay, sinayaw ako ni Pastor June pero hindi kami nag-usap. Hindi ko rin po tinignan mata niya kasi hiya po ako. So first time ko pong may makakasayaw na father figure, matataas sa akin. So, nung time na sumasayaw po kami, siguro umabot din po ng 3 minutes. Hindi po ako nakatingin sa kanya. Nakatingin po ako sa paligid. Hindi po kami nag-usap. Tapos dumaan po yung debut nila Mev, nila Jane, nila kung sino man. Nag-uusap sila, nagtatawanan sila. So, nakikita ko, sabi ko, next time, pag may pagkakataon na ikasal ako, isip si Pastor June. Sa una mong isa na sayaw. At mag-uusap kami. Tatawanan din kami. Sobrang saya ko lang na nakilala si Pastor June. Kung meron pa akong hihilingin na Lord sana pala binigyan mo ko ng lakas na loob na nakausap si Pastor June noong time na may pagkakataon. Sabi ko yung mga gusto kong sabihin. Nakapag-sorry ako sa mga bagay na nagawa ko, sa pag-iwas ko sa kanya. Pero alam ko na after everything, hindi din nagbago yung puso ni Pastor June sa akin, para sa amin, para sa mga kabataan ng Bacoor. Kung tama po yung pagkakaalala ko, director po siya ng isang company niya, dati niya po trabaho, and sino ba naman kaming mga bata noon na paglalaanan niya ng oras. From Las Piñas po ba, or BF Homes, pupunta pa po siya ng TC, makalat kumisa kung walang nagwawalis. yung electric fan, alam niyo po, maalikabok, maingay, pero doon po siya, nakaupo, nag-aabang. At alam niyo po ba na kahit minsan nga walang nagaganap na soul training, school of leaders, and kung ano man, pupunta lang doon si Pastor doon kasi alam niyang may nag-gather. May cell group na nangyayari. At hindi ko po makalimutan kung paano niya tignan yung mga kabataan nun. Parang sila may po atay nagsisell group nun. Tapos nakita ko si Pastor na nakatingin lang. Masaya. So, isa rin po sa mga hindi ko makakalimutan. Kasi batang-bata po kami nun. Binalikan ko po yung mga chat namin, ultimo ko ano yung say niya sa death penalty, sa apostle ngayon. Alam niyo po yun, lagi siyang may sagot, lagi kayang kakausapin. And isa sa mga naalala ko, Pastor, paano po kayo nakarating sa point ng ganyan? Na maayos na po yung estado ng buhay ninyo. Ang laki po ng bahay ninyo. Ang dami niyo pong kotse. Sabi niya, isa sa mga naaalala ko, basta ibigay mo lang yung buhay mo sa Diyos. Even siya, hindi niya din alam kung paano nangyari lahat. Ibinigay niya lang yung buhay niya sa Diyos. And it is so sad to say na ang dami kong pangarap na naalala ko lang ngayon dahil nangyari tong araw na to. And
ayun lang. So, isa po ako sa mga kabataan na sobrang grateful, sobrang blessed na nakilala ko po ang ating pastor, ating pinakamamahal na pastor. Wala siyang pinili kung sino yung gusto niya, kung sino kakausapin niya. Wala siyang ganon. Kahit sino pwedeng lumapit sa kanya. And, ayun lang. Sana lang talaga. Kinausap ko pa siya. Mr. June. Thank you po sa paglaan ng oras ng buhay ningit sa amin, sa pagkakapagamit sa Diyos. Kahit pagod na po kayo, physically, siguro, andyan pa rin po kayo sa amin. Na hindi po kayo nagdadalang isip na puntahan kami, kausapan kami, pagdasal kami. Hindi po kayo nagdadalang isip na pakinggan yung mga storya namin. Isa po sa mga pangarap ninyo na naaalala ko na ang mga kabataan ng Bacoor, sila yung pamilya, walang tatay or walang nanay, magkahiwalay or what. Isa sa mga pangarap ni Pastor June ay ma-break namin yung curse na yon sa family namin. And sobrang laki lang din ang puso ni Pastor June kasi kahit wala tatay yung iba sa amin or nanay, napakita niya kung paano maging tatay sa amin. And Pastor, maraming salamat sa pag-ibig niyo sa amin, sa pagpapagamit. And Pastora, salamat po na hinahayaan niyo lang si Pastor June na puntahan kami sa testing araw-araw. Siguro kahit may lakad kayo, pupuntahan niya kami. And maraming salamat po sa pagpayag. Pastor June, thank you. Mahal ka po namin. Mahal po kita, Pastor. Ayun lang po. Okay, so dahil kami po ay nag-preside ng ating pong memorial service from Bacoor, nagsalita na po yung mga bata, yung matanda naman po. So, ako na lang. Hindi pwedeng hindi ako magsalita. Sa akin lang. Nagkita kami nagtagpo ang landas namin ni Pastor June 1994. Sa mga hindi po nakakaalam, yung aking pong auntie ay napangasawa po ang kapatid ni Pastor June, si Tito Dan. And si Tita Ann po yung nag-convince sa akin na dito po mag-aral. And sina Ate Emma, Kuya Elmer, dun po sa Kainta. Doon po ako nakitira kay Tita Ann and Tito Dan. Ngayon, I think every weekend ay bumibisita po sila doon. And every time na dumaan sa bahay si Pastor June, ako'y natatakot sa kanya. Kasi poker face kasi ito si Pastor June eh. So, ang ginagawa ko po, pag pumasok na siya ng pintuan, ako'y aakyat na ng kwarto sa taas. So yun po, and fast forward, syempre nakapag-graduate, nakapag-aral, nakapag-asawa. Yung Tita Ann po, ang inimbitahan pa ay si Marga. At doon nagsimula po yung kami ay naging Christian. Kasi kami ni Marga, Catholic po talaga kami dati. And I think yung nanay ko, Tita Ann, nagpipray na ako ay maging born again Christian. Pero hindi ako yung na-convince, kundi ang na-convince yung asawa ko, si Marga. So, syempre dahil si Tita Ann at si Tito Dan ay nagtatrabaho po sa Singapore, so in-endorse kami sa mag-asawa.
And doon po kami nagsisell group sa kanila pong bahay. And masarap po magluto si Pastora. At yun po ang isa sa mga reason kung bakit gustong-gusto din po namin pumunta, mag-cell group at mag-Bible study. At doon na po nagsimula ang aming pong relasyon ni Pastor Jun. Siya ang katulad ng mga na-share ng mga kabataang ito, napaka-generous, napaka-selfless. Nung kami po ay nagkaroon ng bahay sa Bacoor at kami ay lilipat, alam niyo po ba na silang mag-asawa ang tumulong para maghakot ng mga gamit from Las Piñas? And you know what? Ang talagang naging impactful sa buhay ko ay ang makita si Pastora na naglinis ng kopeta ng pagtutuluyan namin. Sabi ko, ha? Ba't niyo ginagawa siya, Pastora? Pero yun yung willingness, yung heart nila. So, ang daming ikwento, pero ito na po, last na. Ang dami kong ikwento, pero itong past months or weeks, parang meron na sinasabi kasi si Pastor na parang may alam siya na mangyayari or what. Ngayon, meron pong isang beses na narinig ko po yung awit na nasaan ka man naroon, Sinta. Alam niyo po ba yun, yung song na yun? Saan ka man naroon. And bakit ako iyak ng iyak? Sabi ko, iyak ng iyak. Bakit ako umiiyak? At naisip ko si Pastor Jun. And nag-pray ako, Lord, huwag naman. Bakit yun yung ini-impress niyo sa akin? And nakita, napanaginipan ko po na kakantahin ko daw po sa itong kantang ito sa inyo. Tapos si Pastor Jun ay dito. Kakantay ko po. Saan ka man naroroon, Sinta, pag-ibig kong wagas ang iyong madarama, kailan pa man sa'yo'y di lilimot, pusong uhaw sa iyong pag-irog. Saan ka man naroroon, Sinta, pangarap ko'y ikaw, pagkat mahal kita. Asahan mong sa habang panahon, alaala kita. Saan ka man naroroon, asahan mo sa habang panahon, alaala kita. Pastor Jun, saan ka man naroroon. Alam ko po, alam namin kung nasaan ka ngayon at kapiling mo ang Panginoon sa mga oras na ito. To God be the glory. Maraming salamat po. At tayo po ay dadako sa ating pong pray. Sa lahat po ng family, si Brother Melvin, Sister Tin, ang mga apo, yes, and of course, asawa. Si Aisa, kay Melvin and Ate Tin, his mother, Nana Ipay,
sa kanyang mga kapatid, si Tita Emma, Tito Dan, Tito Ben, and Dr. Mel, his grandchildren, his spiritual sons and daughters, family from CCM and CCMB. Strengthen them, Lord, and embrace them with your peace that surpasses all understanding. And when the silence feels heavy and the absence feels overwhelming, we pray that you remind them that you are the constant presence. Be their comfort in the quiet moments and their strength in the difficult days. We pray, Lord Jesus, that you unite this family even more through love, and that you always guard their hearts and their minds. Let their home be filled not only with memories of grief, but with gratitude for a life well lived and a race well finished. Lord, we hold on to your promise that to be absent from the body is to be present with you. And we find comfort knowing that Pastor June is now in your arms, whole, joyful, and at peace. And we know that this is not a final goodbye, but a temporary separation until we meet again in your glory and in your kingdom. We pray, Lord, that you walk with Ronnie's family in the days ahead, and you provide everything for them, and that you sustain them. Let your presence be felt in a very real and personal way. We trust you, Lord, and we surrender everything to you. And we know, and we thank you, Lord, for your faithfulness through and every reason and season of our lives. We thank you and we give back all the praises and honor. Maraming salamat, Panginoon. We know that the angels in the heaven are celebrating because a good soul is with them. And we know, Lord, na ikaw ang siyang patunay na maglaging magbe-bless sa pamilyang ito, Panginoon. You strengthen them and show them your grace and your mercy like you always do, Panginoon. Maraming salamat po sa paggamit ninyo sa buhay ni Pastor June. And we thank you for your goodness sa buhay niya at ng kanyang mga pamilya. We thank you, Lord. We give back all the highs and glory and praises to you alone. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Pwede po tayong maupo. And at this point ay para po sa announcement. First, for the announcement, right? I'd like to thank everyone who's here. We definitely feel the love that you have for the family, of course, for my dad. Yeah, I'm just, definitely a great man, great husband, great father. But yeah, going back. So the schedule that we have here would be we'll be here up until Wednesday, and the last service would be on Wednesday evening. And my father's interment would be Thursday morning at 11 a.m. So if you're free, we hope you could join us as we bring my father to last destination. So. Well, that's all the announcement that we have. Again, thank you so much for your presence here this evening. God bless you all. Thank you, Kuya. And of course, for tomorrow, ang magpe-preside po ng ating pong memorial service ay from Christ Church in Makati. Ayan. So, you are all invited pa rin po na umattend bukas. Ayan. So, okay. So, with that, let's all stand up. Ang sabi po ng Hebrews 13:7, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. 2 Timothy 4:7-8, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness.